isang magandang balita ng kaligtasan po sa mga kaluluwa natin. Ito ba? Bago po ako napuntisa mga kababayan, gusto ko pong manalangin po tayo sandali para ingatan po tayo ng ating Diyos sa ating pupuntahan kung saan tayo pupunta sa araw nito. Marami pong salamat, Panginoon, at ikaw po ang aming kasama sa lahat ng oras. Ikaw, Panginoon, ang dakilang Diyos, Ama, na lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundo ito, Panginoon, at kayo. Salamat po sa mga kababayan namin na bukas sa pakikinig ng iyong banal na salita. At tunay, O Diyos, ingatan mo ang mga pasahero, ingatan mo ang driver, ang konduktor. Salamat po sa maayos sa paglalakbay at pagpanahin ko sila sa buong hapon ng kanilang pamamasada sa araw nito. Maraming pong salamat. Ang mga kasama ko po ay magbibigay ko sila ng mga gaspas pa. May mga souvenirs po dyan. Kapatid niyo po at basahin po ninyo. Tunay po na makakatungkol po kayo ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Sabi po sa Acts 20, gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, pinapakita ko sa inyo na ang pamamagitan ng disonasyon sa pagkagaling dapat inyong tulutan ang mahihirap at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus. Ito na bahalag ang nagbibigay kaysa tumanggap. Matatagpuan ko ito sa gawa 20:35. Sabi ko, pinagpara daw po ang nagbibigay kaysa tumanggap. Naniniwala po ba kayo? Mas masarap po magbigay. Di po ba? Kaysa ito kasi yung mararamdaman mo kapag nakapagbigay ka sa kapwa mo. Ito po ang ating ginagawa ngayon. Wala po kaming hingin na anumang tulong sa inyo. Ito po libre po namin tinanggap. Libre po namin ikaw manmangit, mababahagi ang salita ng Diyos, ang kaligtasan na nagmumula kay Jesus. So, ang kapanahunan na ito, marami ang masaya. Naghahanda para sa regalo dahil araw po ng Kapaskuhan. Pasalubong at pagkain, ngunit mas nakakarami ang kapuspalan, mas maraming hirap. Bakit kaya? Ito po ang unang pananaw. Ang nanaw po kasi nakasanayan na po ng mga Pilipino dahil panahon pa ng Kastila, panahon pa ng Hapon, panahon ng Amerikano, tayo po ay nangihingi. Ito ba? At nakakaya naman po kung ang Pilipino ay lagi na lang po nangihingi ng Diyos sa ibang bansa. Dapat po tayo, kailangan din po natin magbigay. Di po ba? At ang pananaw daw ay makaraos lamang. Di po ba ang mga Pilipino tama na makakain sa loob ng sa isang beses at 3 beses sa isang araw. Hindi na po naghahanap na umunlad ang Pilipino. Pero kailangan daw po natin at huwag daw po tayo maging survival na lang. Yung tama lang na makaraos lang tayo. Yung kahit isang tuka. Di po ba? Mahirap ang buhay. Kailangan po, magkaroon po tayo ng pananaw kung paano po tayo umunlad. At magkaroon po tayo ng mga bagay-bagay na pag-isipan po natin mabuti na dapat po ang bansang Pilipinas ay makilala na isang mayamang bansa. Marami po tayong kayamanan sa bansang ito. Naniniwala po ba kayo na maraming kayamanan ng Pilipino? Amen. At sabi na dito, kailangan daw ay hindi ba namang mga kasama natin pananaw na pakaalala. Di po ba? Bahala na nga bukas, manyana habit. Di po ba? Kahit yun lang ang makuha mo, yun lang. Di po ba? At kailangan daw po natin magtanim. Ano magtatanim? Ano ba? Mag-savings po tayo. Kung may sobra po tayo mga sobrang pera. Kasi kung meron po tayong tinanim, meron po tayong aanin. Kung meron po tayong sinuktok, meron po tayong dubitin. Di po ba? Kailangan po yung pananaw ng Pilipino mabago na po. Lalo na kung kayo ay magpalapit kay Kristo. Yun ang solusyon. Kung tayo po ay napapalapit kay Lord, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nibigay ko akong Bible sa conductor driver. Kasi po kailangan din po nila ito para po inatang po sila ng Diyos. At kaya kailangan na po tayo ay maging malapit kay Kristo. Paano tayo maging malapit kay Kristo? At kailangan po tanggapin natin ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Hallelujah. Meron po tayong siguro po nakakaalam din po. At sabi po sa Roma, Kabanata 8 hanggang 32, si Kristong malayang iniregalo ng Diyos sa atin. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ipinanganak sa Diyos sa mundo, nagpunta sa mundo at namatay para sa mundo. Ito ba ang Diyos? Nagpunta na kitawang tao po dito sa lupa. Para na pumaligtas po tayo makasalanan. At yun po ang kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi po ba mahal na mahal na tayo? Kahit gano'n po tayo kasama, ang Diyos po ay nandiyan, hindi po kayo iniwan. At
Hindi ka daw dapat mag-alala. Hindi ka daw dapat magduda. At huwag kang maging saking at makasarili. Manatag, sapat at totoo ang Diyos sa pangako niya. Sabi ko ng Diyos, ang lahat ng sinasabi ng Diyos ay kanyang ginagawa. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay kanyang tinutupad. Minsan, nangangako ang ating asawa, pero hindi naman niya natutupad. Minsan, nangangako ang ating mga kaibigan, hindi din ko naibigay. Pero pag ang Diyos po ang nangako sa atin, ipagkakaloob niya lahat ito. At sabi dito, ang kahulugan ng Pasko, ito po, malapit na pang araw ng Pasko, araw po ng pagbibigayan. Hindi lang po araw ng Pasko na ikaw nagbibigay, araw-araw habang buhay ka, pag meron ka, ibigay mo na. Huwag mo na pababalikin pa yung tao na babalik-balik ka, na meron ka nang palang ibibigay, tatanggihan mo pa. Nakakahiya naman po yun. Di po ba, kailangan kung meron po tayo maibigay, ibigay na po natin. Minsan nga po, pag minamamalimot ay sabi, ibigay mo yung piso. Ano yung pinakamalik? Yung piso pa nga minsan eh. Kung meron po kakayanan magbigay, ibigay nyo na po para po sa mga kapuspalan na nangangailangan. At sabi dito, ito ang kahulugan ng Pasko, magbigayan, magpagawa ng baka mamaya dyan, mga pamilya, away-away pa. Ito ba, araw-araw po dapat nagpapatawad tayo, hindi lang hihintay natin ang araw ng Pasko. Araw-araw po sa buhay natin, magpatawad po tayo. Alam niyo po ba, yung mga hindi ka nagpapatawad, nagkakasakit po sa puto. Alam po ba yun? Kailangan po magpatawad tayo para hindi po tayo magkaroon ng sakit sa ating katawan. Hallelujah! At ganun din po, anumang ibigay mo ng libre, nag-umpisa lang ka sa kailangan sa buhay mo. Alam niyo po ba, kami po na nakakilala na sa Panginoon. Dati po tayo nakakilala sa Panginoon eh. Alam niyo po ba, nung pinanggap namin si Cristo, wala na po yung pag-aalala namin sa mga material na bagay. Kasi ang bagay na pansakang talaga yan. Yung po ay lumilipas, ngunit ang salita ng Diyos, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. Diba? Kaya po yung mga bagay na tinatago mo yan, at minsan nga po, pinakalawan yan, o sobrang pagkatago na, kailangan po natin, ibigay na po natin yan yung mga sobrang pinamalan sa atin. Diba? At napapuri ako sa Panginoon kasi po, ginagamit po kami para po sa-share namin ang magandang balita ng kaligtasan ng Diyos. Kaya po, salamat po sa mga kapatid na narito ngayon at alam ko ang Diyos po ay napakabuti po. Wala po hanggan ang pagmamahal ng Panginoon. Kung paano po kami nakakilala at patuloy po kaming na mananalangin sa ating mga kababayan na magkaroon po ng pananaw, lalong-lalo na po marami pong mahihirap. Bakit po? Kasi po umaasa sila. Dapat po tayo magkaroon po tayo ng pananaw na mahango sa kahirapan. Sa tulong po ng banal na salita ng Diyos. Maaari sa mga pagdalakang, hold up, snatcher dyan. Kung kayo po, tayo po sama-samang mananalangin at kumilala sa Diyos na buhay. Salamat po sa hapong ito at bukas po ang inyong puso't kaisipan. Naniniwala ko na meron man lang sa dalawa tatlong na nabuksan sa mensaheng ito. Mananalangin po ako para po pangwakas sa pananalangin. Umpisa po tayo sa pananalangin. Magwawakas po tayo sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat Ama sa mga kapatid namin ito, sa mga kababayan namin ito. Patuloy nga pag-aming puni ko puso nila na ikaw ang kilalanin bilang Panginoon at nagpapagligtas sa kanilang buhay. Tagpalain at kilala ng kanilang mga pamilya. Ikaw lang po ang humawak sa puso ng mga kapatid namin ito. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, sapagkat patuloy, Panginoon, lahat ng mga bus driver, mga buntok na Panginoon, ay kumilala sa iyo. Ang lahat ng mga pasahero na ito ay mabuksan ang puso't isipan nila, Panginoon. Na ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at nagpapagligtas sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa mag-ingat mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. God bless po. Kung meron pa kayong prayer counseling, meron po yung gospel talk dyan at address po ng Ramsey sa Doctora. Salamat sa Panginoon sa pagkikinig ninyong tunay na ikatang kayo ng Panginoon